Bingo. You have the floor, Sen Joel. Bingo to. Dito sa maraming lakad ninyo at alis ni Alice, sino pa yung nare-recall mo na kasama ninyo sa mga lakad at travels na ito? Siguro minsan kasama yung tauhan niya. Sino tong tauhan niya na ito? Si tauhan ni Alice. Kaya nga, sino siya? May lalawa sekretary po. Katari? Sekretary. So, Secretary? assistant o sekretary? Hindi mo siya kilala? Alam ko siya yung... Tingin ko kilala ko kilala siya. mo siya. Oo, kilala ko Oo. siya. So, anong pangalan niya? Pwede hindi po ako mangit. Other than the secretary of... Sen Joel, if I may interject. please, please. Bakit hindi mo masagot in hearing yung tanong ni Sen Joel kung sino yung dalawang sekretary? Pwede sulat ko na lang sa papel yung pangalan niya. Kung pwede naman, isulat mo na ngayon please yung pangalan ng dalawang sekretary para makita namin ni na Sen Joel at iba pang mga senador. Pakisulat mo na ngayon, Miss Sheila. Bingo. You have the floor, Sen Joel. Bingo to. Salamat, Sheila. I appreciate. Nagbago ulit ang paningin ko sa'yo na nais mong makatulong at nais mong magkaroon ng malinis na konsensya. Ibig sabihin, Sen Joel, if I may interject, kaya mo, Miss Sheila, magsabi ng totoo. Kaya mo, Sen Joel. kaya mo. No? Pero noong last time na sinabi namin, meron ka bang kakilala mga politiko na tingin mo pwedeng tumulong sa inyo? Wala ang sagot mo, hindi mo alam. Pero ngayon may binanggit kang mayor. So isa lang ang itatanong ko, Sheila. Isa lang. Sino pa yung mga tumulong sa iyo na nasa gobyerno? Ito man ay staff ng isang ahensya ng pamahalaan, politiko man ito, mayor ba to, congressman o kung saan man, sino man, sabihin mo sa amin dahil hindi kami naniniwala sa istorya na binebenta mo sa amin. Hindi namin bibilhin yung mga sinasabi mo at lalo kang madidiin at sisiguraduhin ko sa'yo, Sheila. Pag hindi ka nagsabi ng katotohanan, sisiguraduhin namin sa'yo ng buong Senado na mapaparusahan kang husto. Mapaparusahan kang husto. So muli, tatanungin namin, sino yung kakilala mo? Kung hindi mo man kakilala, alam mong may tumutulong, alam mo na merong umaalalay sa inyo ni Alice para makalabas ng bansang Pilipinas. May relasyon ba sina Mayor Kalugay at si Alice? Magkasosyo din ba sila sa business? Kilala niyo ba si Mayor Dong Kalugay? Si Mayor Dong kilala po. Kilala niyo. Paano niyo siya nakilala? Kinain kami sa isang restaurant. Nagkita kayo sa isang restaurant. Kailan yon? Hindi ko matandaan kasi ilang taon na po eh. Ilang taon na? Ilang taon na mula nung nagkita kayo sa restaurant? Before pandemic ata. Before pandemic. So bandang 2019. Siguro. Mga 5 years ago. Siguro po. Anong okasyon bakit kayo nagkita sa restaurant nung bandang 2019? Sumama lang ako kay Alice po. Sumama kay Alice. So, si Alice ang may kilala kay Mayor Kalugay. Opo. Then, pinakilala kayo ni Alice kay Mayor Kalugay. Opo. Okay. Anong okasyon kung bakit kayo sinama ni Alice sa restaurant at pinakilala kay Mayor Kalugay? Ako po. Sumusunod na nga ako. Parang malalim talaga yung links doon sa suwal. Sumasama lang ako sa kanya. Sumasama. Sa pagkaalam nyo, Miss Sheila, dahil sinama kayo ni Alice sa restaurant noong bandang 2019, ipinakilala kayo ni Mayor Dong Kalugay, may relasyon ba sina Mayor Kalugay at si Alice? Ito ang latest update sa kaso ng Mayor ng Bamban Tarlac na si Alice Goo nang di umano'y nasasangkot sa iligal na aktibidad sa ating bansa.
Nagulat at nanlaki ang mga mata ni Senator Joel Villanueva sa pagsabi ng bingo nang makita at mabasa ang isinulat ni Sheila Guo sa Senate hearing. Sa pagpapatuloy sa pagdinig ng Senado, hinggil kung paano nakatakas ng bansa si dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Guo, lumutang ang pangalan ni Sual Mayor Dong Kalugay. Ginisa si Sheila ng mga senador sa pagdinig. Duda kasi ang mga senador sa salaysay nito kung paano sila nakatakas ng bansa sa pamamagitan ng palipat-lipat na barko. Umabot na sa puntong nagbabala na ang mga senador na posible nitong kaharapin na parusa. Isa sa mga tinanong ni Senator Risa Hontiveros kay Sheila Guo na sinasabing kapatid ni Alice Guo ay kung may relasyon si Mayor Kalugay kay Alice Guo. Nadiskubre rin sa pagdinig sa Senado na may Aqua Farm na nakarehistro kay Sheila Guo sa Sual, Pangasinan. Konektado rin umano sa mga aktibidad ni dating Bamban Mayor Alice Guo, si Sual Mayor Dong Kalugay. Tinanong si Sheila kung may alam ba siya sa Alicel Aqua Farm sa Sual, Pangasinan na nakarehistro sa pangalan niya. Dagdag ni Sheila na ang alam lang niyang lugar sa Pangasinan ay Dagupan dahil may farm daw sila doon. Bagay na hindi naman pinaniniwalaan ni Senator Risa Hontiveros. May ID na pinakita ang senadora kung saan nakalagay ang pangalan at picture ni Sheila para sa insurance membership sa Sual, Pangasinan. Ang sumunod na tanong kay Sheila ay kung kilala ba niya si Sual Mayor Dong Kalugay. Kilala daw ni Sheila si Dong Kalugay. Kumain daw sila sa isang restaurant bago magpandemya. Matapos ang executive session, kinumpirma ni Senator Risa Hontiveros na malinaw daw na may connection si Mayor Dong Kalugay sa aktibidad ni dating Mayor Alice Guo. Kaya panawagan ni Senator Risa Hontiveros kay Mayor Kalugay dumalo sa susunod na pagdinig at huwag na raw tangkahing lumabas pa ng bansa. Samantala, ibinunyag ni Sheila Guo sa pandinig ang kanyang nalalaman tungkol sa tunay na relasyon nila Alice Guo at Mayor Dong Kalugay. Ating panoorin ang buong video. Gusto ko magtanong kay Sheila. May mga simpleng at basic na tanong lang ako para lang malaman namin kung ano ang naging dahilan kung bakit pumunta dito ang Guo family. At paano sila napasok sa mga iba't ibang negosyo. So, unahin ko kung anong year ka pumunta, anong year ka dumating dito sa Pilipinas? 2001 ata. 2001. Sino kasama mo at that time? Ako lang po. Ikaw lang mag-isa. At nasabi mo during the last hearing natin na pinapunta ka dito para magtrabaho kay Guo Jiangjong, no? Kay daddy. Tawag mo daddy pero hindi siya Tunay na tatay. hindi mo biological father, no? Hindi tunay na tatay. And sino si Lin Wenyi? Tita ko po. Asawa ba siya ni Guo Jiangjong? Partner niya. Ha? Partner. Okay. And si Li Wenyi, nanay ni Alice Guo. Ang alam ko ang nanay ni Wesley. Nanay ni Wesley. Si Lin Wenyi. Opo. Sino ang nanay ni Alice Guo? Sabi ni daddy, isang Pilipino pero hindi ko kilala. Sabi niya, isang Pilipino. Huwag ka magsisinungaling, ha? Dahil po. meron kaming mga record. Hindi po. ah, Sabi kasi ni daddy eh. sinabi ni Daddy na ang nanay niya ay Pilipino. Okay? Na isang Pilipino. Na isang Sabi ko, Pilipino. ano Sino yun? sino? Sino yung Pilipino na So, yun? yun ang tanong ko, sabi niya, wala na. Anong wala Nati na? pa. Maliit pa lang siya, wala na. Wala na. Mm. So, sino ang... si Lin Wenyi, ang anak niya si Wesley. Opo. Ilan ang anak ni Lin Wenyi? Laluwat. Ay, tatlo. Yung isa nawala sa tiyan niya. Tatlo, isa nawala sa tiyan niya. Yung isa si Wesley. Yung isa, Kuya niya. kuya Si niya. Simon, oo. Si Semen. Nasaan si Semen? Siguro nasa China po ngayon. Nasa China siya ngayon. Siguro po. Okay. And si Semen is Filipino or Chinese? Chinese po. Chinese citizen siya. Si Wesley, Filipino or Chinese? Filipino. Filipino siya. Pero alam rin namin na hindi totoo yun. I'm sure alam mo na yun. May Chinese passport ang ano niyo po. Oh, Pero si Wesley ba ngayon may Chinese passport? hindi ko nakita, hindi ko sure. Hindi mo sure. Mm-mm. Okay.
Nung pumunta ka dito, you were, narinig ko during the last hearing, 16 years old ka, 17 years old. Mga ganyan po. Oo. Saan ka nag-aral dito? Wala po. Hindi ka na nag-aral? Hindi ka po. na pumasok? Hindi po. Nag-aral ka ba sa China? Opo. Anong school? Pwede po hindi ako sagot. Hindi naman, sa China naman yun. Kahit May sabihin po mo, ako kasi ito eh. hindi, school lang naman yun eh. Nasa China naman yun. Kahit sabihin mo, nasa China naman yun. Pero nag-aral ka doon ng elementary. Hanggang high school po. Hanggang high school. College? Hindi po. Hindi ka nag-aral ng college. Okay. Si Alice, saan nag-aral? Hindi ko po alam. Hindi mo alam saan nag-aaral si Alice? Hindi po. Nag-aaral ba siya? Hindi ko sure kasi ang alam ko meron siya homeschool. Kumaka sa bahay yata. Alam namin, mayroon din kaming ebidensya, hindi siya homeschool. Hindi ko po alam. Kaya huwag ka magsisinungaling. Hindi ko po alam, sir. Alam namin lahat, mayroon kaming dokumento. Huwag magsisinungaling. Huwag kang susunod sa kwento ni Alice kasi alam namin may mga dokumento kami dito. So ang tanong ko, nag-aral ba siya o hindi? Hindi ko po alam. Ngayon hindi mo na alam. Hindi ko po Nag-homeschool sure. siya o hindi? Hindi ko sure pero ang alam ko may homeschool siya. Pero hindi ko nakita. Hindi mo. Kasi 16 nandito ako, malaki na siya eh. Pero tawag mo sa kanya ate, di ba? Siya, tawag mo hindi, sa- ako ang ate po. Tawag niya sa iyo ate, no? Anong tawag mo sa kanya? Alice po. Alice, hindi Shobe or Hindi po. hindi ganoon. Okay. All right. And then itong si Guo Jiangjong. Si Guo Jiangjong nung pumunta dito, ano ang negosyo niya? Ang pupunta ako dito, meron na sila embroidery tsaka farm. Embroidery and farm. Opo. Nasaan yung embroidery and farm? Yung una lating ko nasa Manitawag. Nasa Balintawak. Opo. In farm, Tas sa Tarlac. Banban po. nasa Tarlac. At Banban ikaw, po. saan ka nagtrabaho? Sa Balintawak. Opo. Sa Balintawak ka nagtrabaho. Sa embroidery po. Okay. And then, anong negosyo nila sa China? Ang alam ko meron din embroidery sa China. Mayroon rin siyang embroidery sa Mm-mm. China. Mm-mm. Meron rin siyang farming sa China? Ano? Meron ba siyang farm sa China? Wala po. Wala. Ang alam ko, wala. So, embroidery lang ang negosyo niya. Embroidery tsaka tela. Nasaan na ngayon si Guo Jiangjong? Baka sa China, hindi ko sure. Nasa China siya ngayon? Siguro po. Hindi ba kayo nagkita sa Singapore? Kita. Nagkita kayo sa Singapore. Si Lin Wenyi, nagkita kayo sa Singapore? Opo. Yung ba yung time na nagkita-kita kayo doon? I think that was July 18, tama ba? No? Nag-reunion kayo sa Singapore? Opo. Then after that, saan sila pumunta? Uwi na sila sabi, pero hindi ko alam kung saan sila uwi. Naghiwalay-hiwalay na kayo? Opo. Okay. Ano ang negosyo aside from embroidery, may iba pa siyang negosyo sa China? Wala siguro. Hindi ko sure. Connected ba siya sa Chinese government, si Guo Jiangjong? Hindi ko alam. Hindi siguro po. Hindi mo alam. Connected ba siya sa Chinese Communist Party sa China? Hindi ko maintindihan po. Konektado ba siya sa Chinese Communist Party? Chinese Communist Party? Konektado ba siya doon? Ano po yung Chinese na 'Di ba sa China may party, 'di ba? Yung Communist Party. party? Oo. May kaibigan siya. Hindi ko alam kung anong klaseng party ang sabi niyo po. Pero konektado ba siya doon sa Communist Party Hindi ko ng alam. China? Nung pumunta ka dito, nagtrabaho ka sa embroidery and then sinasabi mo may farm. Diba? At nakita rin namin na si Alice pumasok sa maraming negosyo. Diba? Saan niya nakuha yung pera niya? Sa business siguro po.
Sa business, anong business yung pinagkukuha? Kaya narinig mo naman kanina, no? Maraming pumapasok na pera sa kanya. Mm. Nakita rin namin, nakabili siya ng helicopter. Yung kanyang SALN, 200 million. No? So, nanggaling siya sa China. Diba? Embroidery negosyo niya, pero hindi namin makita sa financial statements yung kita. Pinakita kanina, lugi pa nga yung farm. So, saan niya nakuha yung pera niya? Hindi ko po alam. Hindi mo alam kung saan niya nakuha yung pera? Hindi ko po Pero pinakita ko rin last time sa iyo na treasurer ka ng kumpanya, no? At CFO ka ng kumpanya. Mm. At meron ding corporate secretary ka ng kumpanya. So, ibig sabihin, yung position mo sa mga kumpanya matataas. Hindi ko alam. Nasabi ba sa'yo ni Alice saan niya kinukuha yung pera niya? Hindi po. Hindi ko alam po. Hindi mo alam kung saan niya kinukuha. Pinapaperma ka lang ng mga dokumento. Opo. Okay. Eh, ba't ka naman pumiperma pag hindi mo alam? May tanong kasi ako. Ang sabi niya, use ng sa business. Business. Yun lang Yun lang sinasabi po. niya. Okay. And then kanina, natanong rin ng ating chairperson na meron kang aqua farm sa Suwal. No? Diba? At nasabi mo kanina, hindi ka pa nakapunta sa Suwal? Hindi pa po. Ulitin ko, nakapunta ka na ba sa Suwal o hindi Hindi pa? pa po. Oh. Bakit meron kang aqua farm doon? Hindi ko po alam eh. Hindi mo alam na may aqua farm ka sa Opo. Suwal? Opo. May farm kami pero sa malapit sa may Tarlac. May farm kami doon. Hmm. Eh, ang pangalan nitong isang farm, lugar. we'll flash it. Ang pangalan nitong farm is Alicel Aqua Farm. Hindi po. Ang alam ko ng farm, hindi yan pangalan po. Aqua Farm, hindi pangalan? Hindi po. Oh. Okay. Alam mo kung bakit Alicel, anong ibig sabihin ng Alicel? Hindi ko po alam. Hindi mo rin alam kung anong... Hindi po. Okay. Kasi may nagsabi sa amin na yung Alicel is short for Alice Go at Liseldo Kalugay. Hindi ko po alam. Hindi mo ba alam kung gano'n Hindi yung po. ano? Tatanungin ko sana sa'yo kung alam mo. Dahil ikaw yung business owner. Nakita mo, business owner, Sheila Lial Go. Hindi ko po alam to. Hindi mo alam to. Again, huwag kang magsinungaling ha, dahil Okay. malalaman rin namin yan sa dulo. Si Wesley Guo, ano ang kanyang trabaho sa mga kumpanya? Ang alam ko, tumulong siya sa farm. Tumutulong siya sa farm. Sa which farm ito? Sa QJJ po. Sa QJJ. Tsaka yung pag mayroon iba, tulong-tulong po siya. Ang QJJ nasaan ulit? Ang QJJ nasaan ulit? Sa Banban po. Sa Bamban. Okay. So doon siya tumutulong. Opo. At ano ang trabaho niya? Ano exactly ang trabaho niya? Exact na mismo trabaho, hindi ko sure. Kasi tumulong lang siya doon. Ang alam ko. Iba-iba siguro. Iba-iba. Palang wala siya yung exact trabaho kung ano ba sa tulong-tulong lang po siya. Okay. Okay. Hindi ba siya kasama sa mga, kasi kung nakita namin na kasama rin siya sa mga negosyo, hindi ba siya malaki ang kanyang responsibility sa negosyo? Hindi ko po alam. Okay. Hindi mo ba natanong kay Alice kung paano niya nabili helicopter niya? Hindi po. Nakasakay ka na dun sa helicopter niya? Opo. Ilang beses? Isa o dalawa? Sa dalawa. Hindi mo siya natanong bakit saan niya nakuha yung pera niya to buy a helicopter? Hindi po. Hindi niya nasabi sa'yo? Hindi niya ako tanong. Ayaw ko malami alam. Okay. Alright. Sana magsabi ka ng totoo dahil malalaman rin namin to, malalaman rin namin eventually to, at nasabi nga namin nung huling hearing at ngayon na pag hindi ka magsabi ng totoo, mafa-filean ka ng kaso, no? At mas mahirap makaalis pag na-filean ka ng kaso. Alright.
I'll go to Sen. Sherwin, bago natin, bago nyo iwan si Miss Sheila. Miss Sheila, naalala ko lang yung isang sinabi ni Sen. Sherwin nung nakaraang hearing. Pumirma ka ng 96 or 97 times sa mga financial documents. So talagang nakalagay doon yung pangalan mo at yung pirma mo sa mga dokumentong iyon. Kung ginawa mo yun dahil sumusunod lang sa sinabi ni Alice, pag-isipan mo talaga kung gusto mong pagbayarin yan sa loob ng 600 or 1,200 years dahil sa ganyang sitwasyon mo, ikaw lang napapahamak. Pag-isipan mong mabuti. Salamat, Sen. Sherwin. Thank you. Sheila, may nakita ko sa notes ko, no? Ito bang nasabi mo kanina na tanong ng ating chairperson, si Mayor Kalugay ay nakilala mo na siya, na-meet mo na siya? Anong ang relasyon niya kay Alice? Ang tanong ko sa kanya, sabi niya kaibigan po. Kaibigan? Wala ba silang boyfriend-girlfriend relationship? Sabi hindi. Sabi Nino? Di Alice. Sabi ni Alice, hindi. Okay. So, hindi mo, ilang beses mo na-meet itong si Mayor Kalugay? Dalawa o tatlo, mga ganyan. Dalawa, tatlo lang. Okay. Kasi nasa embroidery lang po talaga ako. Nasa embroidery ka lang. Okay. At sumasama ka lang pag bumabiyahe si Alice? Opo. Saan ba kayo pumupunta? Minsan, pag may travel. Travel? Opo. Ano yun? Bakasyon? Ganyan? Mga ganyan. Okay. Alright. Sige. Okay. With the permission of the chair, I'll just jump to a few topics. Mr. And andito yung kaap, no? I want to flash a document on the slide, on the screen. Nakakuha kami ng, and I thank kaap for answering some of our queries. Nakakuha kami ng ito natanong rin ni Senator JV, no? May mga nakakuha kami ng document, paki-flight. Ha? Mga chartered flights from Manila to, this one is from Manila to Indonesia. At from May 21, kasi ang last sighting namin dito kay Alice is May 22. So we requested for documents after May 22 onwards. So ito yung mga flights na pumasok from different, lumabas, no? From different parts, different airports of the country. Ito, nakita natin from Manila, from Davao, papuntang Jakarta, papuntang Manado. Manado, I believe it's in Malaysia. And then, iba-iba yan, no? And then also, in the next slide, different airports in the country going to Malaysia naman, no? Ano yung kanina pala? Indonesia? Sorry, the ones earlier is Indonesia. So, Manado is in Indonesia, no? And then the following is different parts of the country to Malaysia. No, ang tanong ko sa kaap, no, before lumalabas ang eroplano, I think si Senator JV also propounded on this. Nagfa-file sila sa inyo ng flight plan and also tama ba, flight permit or request to request to approve that flight plan? Yes, Your Honor. Your Honor, the process is they secure a flight plan and flight permit from CAAP, Mr. Chair. And sa requirement, Mr. Chair, we require them to submit CIQ clearance and PNB FCU clearance, Mr. Chair. Nagsasubmit sila yung manifest, yung mga taong nasa loob. Your Honor, that's also part of the flight plan submitted. Kasama yan sa flight plan. Okay. Yes, Your Honor. And sinasubmit yan sa kaap, correct? Yes, Your Honor. And based on your investigation of all of these flights, wala kayong nakitang Guo Huaping or Alice Guo, tama? Yes, Your Honor. Okay. And these are the flights that you checked? Can you confirm? That should be included in the flights that were checked. The instruction was for us to check all the flights dating to May 2024. Okay.
Pero nung sinasubmit sa inyo yung flight manifest, no? Especially for international flights, bago siya lumipad, no? These are chartered flights, these are private planes, chartered flights. Bago siya lumipad, sino ang nag-check or sino ang nag-validate na yung nasa manifest at yung nasa eroplano ay nandoon nga? Sino yung physically na sumasampa ng eroplano? Per procedure, Your Honor, that should be the PNP ABCU, Your Honor. PNP ABCU. ABCU. Yes, Your Honor. And then sila na rin ba, kasi kung international to, dapat tatakan ng passport, di ba? That will be done with the CAQ po. Sa ano yan? Sa The immigration. Sa Customs immigration. Okay. and Saan quarantine. ginagawa yung immigration? Saan ginagawa yun? On board the plane or bababa yung pasahero? For private, we're just talking about private. I'm not sure, Your Honor, the physical procedure, but as I understand, that's before they board the aircraft. Before they board the aircraft. Maybe we can see clarification. Yeah, can I request BI to clarify? Saan sine-check yung mga pasahero? Mr. Manahan. Yes, good afternoon again, Madam Chairperson, Your Honors. As a procedure and as a practice, Your Honors, yung immigration po nabibigyan po ng flight or CAP manifest a few days before the arrival or departure of any commercial or chartered flights. So, maghihintay po yung mga immigration officers para sunduin po ng ground handler. Tapos itatransport po sila sa private or chartered flight where the plane is parked. So, pagka dumating na po yung mga passengers, Your Honors, before sila mag-enter sa loob ng aircraft, chine-check na po ng immigration yon to check if the travel document or the passport is the same as the person presenting it. Tapos bine-verify na ho yun. Initially, bine-verify na ho yun kung may derogatory. And then the final check, there will be another derogatory check. And of course, the stamping of the passport, Your Honors. Pero kung ang flight plan, hindi i-declare yung pasahero, assuming hindi i-declare, kulang-kulang o hindi talaga dineclare, sino ang makakaalam niyan? Kasi in the eyes of BI, walang pasahero, di ba? So, ang binigayan ngayon sa CAAP, di ba, na walang pasahero. Pero in actuality, may pasahero. So, sino makakaalam niyan? Through the chair. Your Honor, insofar as CAAP is concerned, we rely completely on the documentation that's submitted. So we only really do the completeness of the documentation, Mr. Correct. So it's honesty system. Yes, Mr. Chair. Tama? Yung pagbigay sa inyo, honesty system. For example, binigay sa inyo, piloto lang at co-pilot, pero meron palang mga pasahero. Who will now validate kung may pasahero talaga o wala doon sa eroplano? Through the chair, the CAAP has no means of validating whether there are in fact absent anything stated in the documents submitted, Mr. Chair. So that would be really within the jurisdiction of the CAQ and the PNP ABCU, Mr. Chair. No, but they will only be flagged because of yung flight manifest, di ba? Eh kung sa flight manifest wala ngang pasahero. May I refer the question maybe to PNP because they do the physical checking of the aircraft before it takes off. Can we request, I don't know if PNP, this is the right group who can... Madam Chair, Your Honors, just to be accurate, we will probably refer this to the operations manual and the procedures of the Aviation Security Group, Your Honor. Just to be accurate about these processes, Your Honor. No, because itong mga flights na ito, honesty system to eh. Diba? When they file the flight manifest, of course the flight plan is ano naman yan, black and white. But the manifest, they can either not declare kung sino yung mga nandoon, diba? Bawasan nila, ibahin nila yung pangalan, or plain and simple, hindi nila isulat.
And then if that is the case, ang BI naman hindi sila ma-alerto dahil walang unless yung mga pilot lang siguro, 'di ba? O may presumption of regularity. So who now determines kung may pasahero sa loob o wala? Because these are private planes eh. They don't pass through the normal channels. So right now it's only the PNP, the Aviation Security Group, who has the power to say whether that person is really there o wala yung taong yon, di ba? And is there any document that the PNP executes na wala talagang tao doon o meron? Mr. Chair, How do we validate the flight manifest and the actual on the ground inspection? yes, Your Honor. As part of the requirements, the documentary requirements for the flight plan, we require the PNP FCU clearance. So even before they apply for the flight plan, there's already a clearance from CIQ and the PNP FCU on whether there's passengers to be boarded, and then there's going to be a final check before the flight by the PNP FCU as well. Na-check nyo yun, yung mga na-validate ng PNP? Yes, without the clearances, Your Honor, we will not be approving the flight plans. So the ones yung sinabi nyo na wala doon sila Alice Go, Go Hopping Alice Go, may flight clearance yan from the PNP. Yes, yes, Your Honor. Na-validate nila yan. Yes, Your Honor. Based on the documents submitted, the individual's name were not reflected in the clearances submitted. Just submit to us the details of this plan. So, and we want to also know sino yung mga nagbigay ng flight clearance, no? Which we want to know exactly sino yung taong nagbigay ng mga flight clearance nito. All right, Your Honor. We will submit, Your Honor. Because what we're saying is a PNP personnel, tama ba, boards the plane, checks the passengers, and then certifies or clears kung tama yung kanilang final at tama yung nasa loob. Correct? Yes, Your Honor. So give us the details kung sino yung mga nagbigay ng clearance. Ano yung mga pangalan? Yes, we can submit, Your Honor. All right, thank you. For now, Madam Chairperson, I will yield, and I know that there will be another hearing on the PORAC issue, so we'll reserve that for the next hearing. Thank you. Salamat, Sen. Sherwin. And before we go back to Sen. JV for continuation of his questioning sa PAOK, and then last but not the least kay Sen. Joel. Mr. Manahan, you wanted to interject on this last question? Additional information lang po, okay? Yes. Para dun sa concern ho ni Senator Gatchalian. Yes. As a procedure and practice din po, yung immigration officer na in charge po doon sa chartered flight, umaakit din po sa loob sa inside ng plane to check if there's a stowaway or there's a not manifested na mga passengers po doon. So, making sure na lang ang aakyat po is the only manifested passengers to be on board sa plane. Okay. Thank you, Madam Chair. Mr. Manahan, last touch dyan, kayo at ang PNP, right? Sa passengers ng chartered or private flights, correct po? CIQ po, Madam Chairperson. Sorry? Customs, Immigration, and Quarantine, Okay. Madam Chairperson. So, kayong tatlo ang last touch. So, kayong tatlo yung babalikan din namin on this question. Salamat. Lastly, for BI, before back to Sen. JV, pwede po bang humingi yung subcommittee namin ng real-time update dun sa pagpapabalik kay Alice Guo? Yes po, Madam Chairperson. Do you have anything for us at this point, this afternoon? The update po regarding... Yes, any real-time update regarding her arrival back here in the Philippines? Madam Chairperson, based doon sa passport copies and the pages shared from the ground, there's no departure stamp affixed on any pages of the passport of Alice Guo. Right, sir. But I mean, yung kanyang pagbalik dito ngayon sa Pilipinas from her arrest in Indonesia, may any real-time update ba kayo para sa amin on that? Wala pa naman po. Pero as far as the carrier that will
na magta-transport po kay Alice Go, nagmi-meeting po sila ngayon, all the government officials there, from the DILG, NBI, BI, and PNP po. Okay, good. Is there already a Philippine carrier there on standby to bring her back to the Philippines? From the information yesterday po, there's a private plane. Okay, right, a private plane, Mr. Manahan. Lastly, on private planes, could we add the request to BI for the details and the names of the BI officers who check private planes or chartered planes? Yes, Madam Chairperson, we will submit po. All right, thank you, sir, Mr. Manahan. So back to you, Sen. JV, for continuing questioning of PAOK. Thank you, Madam Chair. Is Director Casio online already? Director Casio. Good afternoon, Madam Chair, the Honorable Senators. Maraming salamat po. I apologize for the inconvenience. I was mobile in between coordination po. I apologize. And I hope that this will be the last time because I believe that the committee under Senator Tiberos already sent out the memos, no, for notice of this meeting, and you know very well, Director Casio, that you're very vital in this investigation, no. Siguro tanong ko lang po, unang tanong, Director Casio, tanong ko lang po, no, yung po na rin, kasi ako nakikinig lang po doon sa mga dahil sabi ko nga, kayang-kaya na po ni Senator Tiberos, sila Senator Gatchalian, kaya lang po nabahala ako doon sa huling hearing na kung saan halos pareho yung inyo pong narrative ni Sheila Go na sila po, do you still stick to that narrative na sila po ay they used the boats, no? Yung pong small boat, big boat hanggang Sabah. Do you still stick to that theory or narrative, Director Casio? Your Honor, up to this point, we cannot definitely say either way po eh. Kasi po yung aming mga leads na natanggap, lahat po binalidate naman po ng komisyon. In fact, there were 3 leads po, Mr. Honorable Senator Ejercito. 3 leads in relation to 3 different private resorts po na pinuntahan natin. Lahat po nag-negative yung leads na yon. Kaya nga, for any inconvenience that those operations may have caused the private owners of those resorts, we do apologize for the inconvenience that they have caused. But I hope, Your Honor, we cannot apologize that we have to perform legitimate law enforcement functions, Mr. Honorable Senator. Yes, we understand that, Director Casio, no? Kaya lang po kasi nung the last time na nakikinig po ko sa hearing, ang sinabi nyo po, nagpunta pa nga po ang PAOK operatives at ang sa storya nyo, you missed Alice Go by 1 hour and a half. No? Kasi po kung nakikinig ko kayo kanina dito sa hearing, yung pong Emon Pulo na inyo pong binanggit, wala hong access sa land. So Yes, kung sir. sila po ay nagaling sa Porto, sa isang resort, galing sa farm, 5 oras, bakit pupunta pa po sila sa Emon Pulo? Diba? Pumunta po ang PAOK doon, operatives August 2, pero ang PNP, just confirmed just now, by General Velasco, went there already on August 1. And already confirmed na wala po si Alice Goron. Bakit po na kinakailangan gumawa kayo ng istorya, then later on you will recant, and I think that's very reckless. Sa akin po, hindi dahil kakilala ko po at nakapunta po ang Emon Pulo, but in this process, you are covering the truth, no? Na namamadalang issue eh. Mag-ingat ho tayo. You must remember, Director Casio, ang pangalan ng inyong commission is Presidential Anti-Organized Crime Commission. The mere name already carries with it responsibility. Presidential kayo, under OP kayo, under kayo ni Presidente. Does it give you the badge to abuse or to do anything you want? Diba? Dapat mas responsable kayo, di ba? Tama ba, Director Casio? I agree, Honorable Senator Ejercito. And we do accept whatever responsibility that unfortunate trade may have caused both the private resort and their guests. But then again, just as I have stated, sir, we were not aware that another operation was conducted on August 1.
the basis of the operation po on August 2 was a mission order of the Bureau of Immigration that was coordinated with us po, na sinuportahan po namin. Opo. So, we were duty-bound, Your Honor, to support the immigration with regards to the mission order. Madam Chair, with the indulgence of my seatmate, Senator JV. Sen Joel. Sir, una, I would put this on record. No? I think the last time I saw you, sir, I congratulated you and I wanted to know that we are in full support of PAOK to thresh out the truth and find out the truth. Yung nangyari sa Lapu-Lapu, very commendable, etc. But kanina, before you came in, sir, binanggit ko rin dito and I wanted to convey the message to the entire PAOK na pag may ganitong pagdinig, siguro naman yung isang tao na pwedeng makapag-represent man lang. Maintindihan namin kung hindi niya alam lahat dahil may budget hearing dun sa Kamara. Pero yung totally, sir, kahit isa, medyo it doesn't sit well with us, especially to this representation. Number two, the only question that I'd like to raise, because this is the time of Senator JV, when did you know, sir, na, because I fully remember the time when you said na you realized that the information and the asset that you were talking to ay hindi nagtutugma o mali yung sinasabi niya. Kailan niyo po na-realize na mali, hindi nagtutugma, hindi relevant yung binabanggit ng asset po ninyo? Gusto ko lang humalaman, sir. Thank you. Honorable Senator Villanueva, days after the privileged speech of the Honorable Ontiveros when she presented the timeline in relation to the supposed flight of Go Waping from the Philippines. Because, Your Honor, the timeline that was presented was July 17 and July 18. Go Waping was supposedly out of the country already. The operation to implement the mission order of the Bureau of Immigration was August 2. So 2-3 weeks po, Your Honor, after the supposed flight of Go Waping. Okay. So hindi po talaga nagtugma. Yeah, thank you, sir. So sinasabi niyo po when Senator Risa made that manifestation on the floor that Alice Go has left the country, August 19 po yun. Tama po? August Yes, Your 19 po kasi yun. So August 19, dun niyo po nalaman na mali yung asset ninyo, mali yung information. Pero bakit po binanggit ninyo pa after that day, even during the hearing, itong salitang 1.5 hours late kami? Bakit di po kailangan banggitin yun? Sorry, sir. What I'm trying to say was I recanted the information based on the evidence that were presented during the last hearing. Nung nagtutugma-tugma na yung July 17, July 18, and yes, sir. Sir, uulitin ko lang ha. Sabi niyo po, nalaman ninyo na mali yung asset, mali yung information, hindi relevant, hindi mapapakinabangan at pwede nang ibasura August 19 nung nagsalita po si Senator Risa dito sa Senado na si Alice Go wala na. Pero nung hearing po, ang hearing ay ilang araw na makatapos, almost a week yata after, dun niyo po binanggit yun eh. Kaya po, ang point ko lang ho, and I have never been to Emonpolo, ngayon, honestly, natatakot pa akong pumunta ngayon dun dahil sa mga kinreate ninyo na unnecessary hassle, no? Ang sa akin lang, bakit pa kailangan sabihin pa ulit yun, no? Nung nakaraang hearing. I can commiserate with Senator JV and the owners of the resort. I'm glad na ngayon nag-apologize po kayo, pero tingin ko lang kung dapat nalaman nyo na noon, sana hindi na nasabi ho yun, no? Para hindi na lumaki yung danyos na tinamasa noong resort owners and even the resort itself. Thank you, Sen JV. Thank you, Sen Joel. So, Sen JV. Likewise, siguro, if I may conclude, Madam Chair, hindi po yung sa ano lang, yung sinasabi Sen Joel, tama po, nag-damages binan, but it's more of muddling the issue eh. Hindi naman tayo dapat, let's be careful, Director Casio, na para lang may masabi tayo,
during the hearing, unverified. Later on, you would recant. That is budding the issue. And we might be, in the process, you're covering already the truth, nakakatakas yung mga instrumento, yung mga tagang tumulong dito sa kay Alice Go. You have to be, kayo nga ang primary, I think you're the primary, aside from the NBA, yung mga primary agencies that we are banking on this issue. Kaya, I'm hoping that again, please remember, we are supportive of the PAOK, and we thank you. We commend your accomplishments, but Madam Chair, they should be reminded that comes with yung presidential, the name presidential by itself, yung kanila pang unit, Presidential Anti-Organized Crime Task Force or Commission, carries with it responsibility. Hindi po yan badge to abuse. Tama po yun. Meron kayong kailangan yung gawin yung trabaho nyo, but you have to do it prudently, and due process has to be followed all the time. Madam Chair, thank you po. Thank you, Sen JV. And for the record, the Chair would also like to state that totoo, and I know Director Casio, you can hear this and communicate this sa mga colleagues ninyo sa commission. Perhaps PAOK could have been more circumspect. At the same time, dito sa hearing natin, mabuti na nalaman natin that at one time before, Alice Go has been to Emonpulo, among the many resorts in the Philippines, ay nakarating din siya sa Emonpulo. Sinabi din ni Mr. Ronquillo kanina, he never received money from Alice Go. In fact, para dun sa visit na yon noon, ni hindi pa nga bayad si Alice Go or si JP Samson. And at a later point, as the chair mentioned earlier, there may be other evidence that will surface regarding that statement. So for the record then. Salamat, Sen JB. So now, last and not the least, we go to Sen Joel for his other questions. So I can finally eat for the day, Madam Chair. Thank you very much, Madam Chair. Let me start by saying and associating myself to Senator JV's statement na we are in full support of PAOK, sir. Please don't get us wrong. We love what you're doing. We support yung efforts po ninyo. Minsan lang we should not be too excited about everything. Maraming mga sometimes irreparable damages that might be committed to by our statements na hindi natin alam na very damaging. Madam Chair, siguro nakikita ko po kanina, I don't know if Mr. Ronquillo is asking that he be recognized. I'm not sure. But perhaps, Madam Chair, can we also ask Mr. Ronquillo to submit to this committee yung binabanggit po niya kanina, if I recall, yung CCTV footage na binanggit po niya kanina, para lang maano po, and at the same time matulungan din natin yung na damage na reputation po nung resort, na wala hong anomalya, wala hong masamang nangyayari doon, at kahit wala ho akong imbitasyon, bala ko pa rin pumunta ho doon balang araw. Madam yes, Chair. Joel. Mr. Ronquillo, please isubmit nga yung binanggit niyong mga footage or video dun sa 30 plus ba na CCTV cameras na binanggit nyo kanina. And if you wish and you will allow Sen Joel, yes, we may allow Mr. Ronquillo to make a brief manifestation on this issue. Yes po, thank you Mr. po, Madam Ronquillo. Chair. Unang-una po, damage has been done po doon po sa resort po namin. And sabihin ko lang po, pumasok po sila sa resort without a search warrant. So meaning, mission order po na ayaw din po kami bigyan ng copy nung pong nandun po sila. So po nung basta-basta na lang po silang pumasok with force. So parang we feel so violated and abused po dito po sa pangyayari. Kaya po nananawagan din po kami kung ano man po pwede pong maitulong. Kasi po syempre po kahit pa paano po nasira po yung pangalan, may mga nagpa-cancel po ng booking. So kaya po, salamat po Senator Joel, Sen JB, and Madam Chair pa sa pagtulong, sa pag-clear po ng pangalan po ng Emonpulo. And Senator Sherwin, thank you very much po.
Salamat, Mr. Ronquillo. And I hope mag-stay on po kayo para sa pagpapatuloy ng hearing dahil nga sa nabanggit kong ibang mga ebidensya na maaring lumabas kaugnay po ng mga issues na nire-raise natin. Hindi lang sa inyo, pati sa PAOK. Sen Joel still has the floor and maybe later Director Casio would like to address the issues of the mission order vis-a-vis warrant, the issues raised by Mr. Ronquillo. Sige Sen po, Joel, thank have the you. floor. Thank you again, Sir Winston at Sir Raymond. Maraming salamat po. I'll go straight to the point, Madam Chair, kasi kanina I was listening attentively to the questions being raised kay Ms. Sheila. Ms. Sheila, binanggit mo kanina na si Lee Wen-yi ay kasama at nakita kasama nyo dun sa Singapore. Nung last hearing, ang sabi mo kasi kayo lang nila Wesley, ni Alice, at ni Cassandra. So, nakasama nyo rin pala si Lee Wen-yi. Huli na po sila punta sa amin. Ha? Huli na sila. What do you mean huli? Ibig sabihin ba Galing sila. few days after? Hindi ko Pag- naman kasi sinabi kung sabay-sabay kayo, pero Hindi po. when I asked that question last hearing, sino yung kasama nyo, kayo lang ang sabi mo. Opo. Lating kami sa Singapore outer ilan days. Pupunta po sila sa amin. Si Lee Wen-yi. Opo. So sila, so sino pa? Si Lee May Wen-yi, daddy pa. tsaka yung daddy-daddyhan mo, no, na hindi mo biological dad. Sino pa? Dalawa lang po. Silang dalawa lang. Okay, balikan ko ulit yung sinabi mo kanina. Sabi mo kanina na ang anak ni Lee Wen-yi si Wesley. Diba? Tapos sabi ka mo ni daddy mo, nung tinanong mo kung sino yung nanay ni Alice Go, ang sabi niya, Pilipina lang. Opo. Diba? Pinaniwalaan mo ba si daddy? Ano po? Pinaniwalaan mo ba nung sinabing Pilipina ang nanay Hindi po. ni Alice Go? So hindi mo pinaniwalaan. Okay, that's good. Sorry po, hindi ko maintindi. Kung diniwala ko. Kasi sa sabi kanya? mo, nung tinanong mo si daddy mo, na hindi mo tunay na daddy, kung Okay. sino yung nanay ni Alice, ang Okay. sabi niya Filipina. Opo. So tinatanong kita ngayon, pinaniwalaan mo ba na sinabi niya na Filipina? Kung maliwala ko, Oo. sabi niya. Opo. Naniniwala ka? Opo. Kahit na meron kayo pareho ni Alice, alam mo na Chinese passport. Ako ang meron. Siya hindi ko nakita. Kaya hindi ko alam. Hindi mo alam. Mm. Sige. Tatry kong sumakay sa pambobolang hindi mo alam. Unfortunately, Alice, hindi na ako natutuwa sa mga sinasagot mo sa akin. Simula nung isang hearing, nagpapasensya ako. But at the same time, no, ulitin ko lang yung binanggit mo kanina na since last hearing, 5 oras yung biyahe from the van, from Bamban sa farm, patungo doon sa Pantalan. Pagdating sa Pantalan, may maliit na boat. Doon sa maliit na boat, mga 5 oras ulit sa maliit na boat. Mga ganyan po. Mga 4, 5. Mga For ganyan 5 po. hours, pagkatapos malaking boat. Opo. Diba? Yung bago ka sumakay ng malaking boat, na 4-5 hours na sumakay ka sa maliit na boat, bago ka sumakay dun sa malaking boat, wala kang nakita, napansin dun sa iyong paligid. Alam kung saan yon, gaano ka katagal doon sa lugar na yon bago sumakay sa malaking boat. Pagdating ba nung maliit na boat, doon sa lugar, sumakay kayo kaagad-agad dun sa malaking boat? Opo, sumakay kami po agad. Matilim kasi gabi na po. Agad-agad Kaya yon. hindi nakita. Pagdating, nandun na yung malaking boat. Opo. Diretso na kayo kaagad. Hindi kayo kumain, hindi kayo nagkape, Hindi diretso na. At sabi mo, pag sakay mo dun sa malaking boat, pumunta kayo kaagad dun sa ibaba, ilalim, kwarto. Yung kwarto na yon ay sama-sama kayong tatlo, di ba? Opo. Binanggit mo kanina kay Sen JV. Yung kwarto na yon, air condition yon, Hindi po. Sheila, hindi. Hindi air condition. At doon sa malaking barko na yon, may nakita kang mga fishing nets, etc. Ilang araw ka doon sa malaking boat na yon? Pag hindi ako nakakamali, basta 3 or 4 days. 3 or 4 days. Pagkatapos nung 3 or 4 days na yon, bumaba ka, pagbaba mo, diretso ka ba kaagad doon sa maliit na boat? Hindi, may hintay lang sandali. Hintay sandali. Gaano katagal yung sandali? Kalahating oras? Isang oras?
Wala, siguro wala kalahati. Basta sandali lang po. Sandali lang. Tapos sakay na kaagad dun sa maliit na Oo boat. po. At dun sa maliit na boat, ilang oras marahil bago mo narating yung Sabah? Mga 3 o 4, mga ganyan. 3-4 hours. Mga 3 o 4. Kulang-kulang, Sheila, the whole time, no? Mula doon sa 5 oras, pinag-uusapan namin dito on the sideline si Senator Win, Senator Risa, Senator JV. Ang haba nung panahon na yon, hindi ka nagtatanong talaga, wala kang alam sa plano, at sunod-sunod ka lang doon sa gustong ipagawa sa'yo. Tama ba yon? May tanong ako. Hindi sila sabi sa akin. Sabi ni Alice, wag daw ako alamin. Wag daw marami ako tanungin. Alam mo ba during that time, kasi ganong kahaba yung biyahe mo, sabi mo kanina, nakasakay ka na sa helicopter 2 beses ni Alice Go, di ba? Hindi mo ba man lang naisip, kasi mahirap din paniwalaan, Alice, na hindi mo maisip na may kalokohan, may kriminalidad kayong ginagawa, lalong-lalo na kung hindi man ikaw, yung mga kasama mo na nagtatago? Hindi po kasi So, tingin mo, natural yun? yung sabi niya, alis kami, hindi ko alam, wala ko handa na talaga saan kami punta. Akala ko kasi, punta lang sa labas sandali, babalik na po. Hindi ko po talaga alam. Alice? Sen Joel, if I may interject, kahit nung pag-take custody ng Senate sa inyo dito, Sheila, may dala kayong mga bag. May dala kayong mga bag, mga gamit. So, Ako po wala. at pera pa. Wala po. Meron po na Po kami na dito, wala po. inventory po ng Philippine authorities na nag-receive sa inyo ni Cassandra Leong dito sa Pilipinas, for the record. Opo, sa Singapore po. Hindi lamang dito pagdating ninyo sa NAIA. Opo, meron. Sheila, uulitin ko yung tanong ko. Sumakay ka 2 beses sa helicopter. Nakita mo kung gaano karangya ang buhay ni Alice Go, na tinuturing kang ate. At mamaya tatanungin ko yung pagiging close ninyo dahil last hearing sabi nyo hindi naman kayo close. Pero nakasakay ka dun sa chopper. Maghihintay ka ng 5 oras sa van ng gabi para sumakay sa isang small boat na another 4 hours. Sasakay ng malaking boat for another 3 to 4 days. Sasakay ulit ng maliit na boat. At sasabihin mo sa amin dito sa Senado. Senado ito, hindi ito perya. Para sabihin mo at kumbinsihin mo kami na hindi mo alam na tumatakas itong mga ito. Hindi mo alam na may mali kayong ginagawa. Hindi mo alam na involved kayo sa criminal activities. Alam ko man ang gawa namin, pero huli na po. Kasi yung una talaga hindi ko alam. So the Sen entire Joel, time first na time bumabiyahe ka, hindi alam mo niya alam. na mali. Huli na po. Hindi, Sen Joel, napansin ko lang, first time na inamin ni Miss Sheila na at a certain point, alam niyang mali yung ginagawa nila. Kailan mo na-realize na alam mong mali yung ginagawa ninyo? Huli na po. Na Kailan? yung dating nasa dagat po ako. Saang part? Kasi mahaba yung dagat. Mayroong 5 hours Yung na small boat malaki. Sakay ako sa malaki. sa malaking boat. Doon mo na-realize. Ayun nga, Sheila. Sabi mo nga, nahihilo ka na doon Opo. sa dagat, di ba? Opo. Pero bakit mo kailangan gawin yun? Bilyonaryo yung kasama mo. May chopper, may... Kaya po, natanong ko sa kanya kung saan tayo talaga punta. Ang sabi niya sa akin, wag lang ako tanungin. Kaya nga, pero sabi mo ngayon, na-realize mo during that time na may mga maling ginawa. Kayo o sila. Ano yung na-realize mo? Kayo, kasama ka o sila lang? Ano po isabihin? Hindi ko makuha. Sabi mo kasi kanina, nung nasa malaki kang bangka, Opo. na-realize mo na may mali sa ginagawa ninyo. Siguro, yung duda ako. Ang siguro, ang gawa. Kasi, tuturuan kita ng Tagalog, taga Bulacan ako okay, Pag po. siguro, ibig sabihin hindi ka Sure. sigurado. Opo. Okay? So, tatanungin kita ulit. Sabi mo kanina, naisip mo na may mali na ginagawa. Baka, opo. Baka, hindi baka. Hindi sure. Oo, ang Opo. baka ay siguro Hindi din. sure. Oh, Oo. siguro po. So, which is which? Siguro po. May mali na kami. Siguro pa? Pagkatapos Opo. mong maranasan yung gano'n? Opo, kaya tanong ko nga siya kung saan talaga kami punta, tayo punta. Sabi niya, wag lang ako tanungin.
Basta sama ka lang. Alam mo, Sheila, alam mo Sheila na may kalokohan, may kriminalidad, kung bakit ganon, ba't aalis ng gabi? Ayaw mo pa nga sabihin sa amin dito kung sino yung mga tumulong sa inyo. Hindi ko po alam eh. Kaya nga, ako muna, pwedeng ako muna. Okay po, sorry po. Pagka na lang tinanong kita tsaka kasagot. Okay? Sorry. Alam mo yun na may tumutulong sa inyo, maaaring hindi mo kilala pero alam na alam mo. Kami ngayon dito sa committee may mga kaalaman na impormasyon. Kaya gusto namin sabihin sa iyo, Sheila, na kailangan mong magsabi ng totoo dahil mahihirapan ka na makabangon pagka ikaw ay nasakdal na at pag pinarusahan ka na, sabi ng mga matatanda sa Pilipinas, hindi ko kasi alam kung talagang tunay kang Pilipino, nasa huli ang pagsisisi. At minsan, pag huli na, wala ka nang magagawa. Binanggit mo kanina na yung pinupuntahan mong trabaho na embroidery sa Balintawak. Tama po ba yun? Yung una dating ko. Yung unang dating mo sa Balintawak. Yung Balintawak na embroidery, yung ba yung kumpanya ninyo na QW Embroidery? QJJ. Yung una hindi QJJ, po. I mean. Opo. Yun na yun. Opo. Pero hindi yung pangalan. Hindi, ibang pangalan. Iba po. Pero nung lumipat ka from Balintawak, saan ka na nagpunta? Na embroidery? Nalipat kami sa... Sa Marilao ba? Hindi po. Lipat kami sa... Valenzuela. Valenzuela po. Katabi lang halos yun. Magkatabi lang. Balintawak, tsaka Valenzuela. Opo. During those times, saan ka nakatira, Sheila? Sa embroidery lang po ako palagi. So, dun mismo sa lugar. Dun ka lang nakatira. Kailan ka lumipat ng Marilao? Hindi ko matandaan kung ano tao. Siguro, may 10 taon na siguro. May 10 taon na sa Marilao. Opo, At dun siguro. sa Marilao, sa embroidery ka rin. Opo. Naninirahan. Opo. Yun yung QJJ embroidery Opo. pa rin. Okay? Natandaan mo, nung last hearing, sinabi ko sa'yo, Sheila, sa Marilao, dyan din yung warehouse ninyo. Tapos sabi mo, anong warehouse? Yung warehouse na yon, ang QJJ na ibinahagi sa atin ng authorities, and if we can show the picture, can we show the picture here? Hindi mo alam yon kasi nasa SALN ni Alice Go yun eh. Ayan, yung sa Marilao. Is that the one in Marilao? Yeah. So hindi mo alam yan? Yan yung Bulacan? Oo, Marilao. Opo. Diyan ka nakatira? Opo. So bakit mo sinasabing hindi mo alam yung lugar sa... Hindi mo iniisip na warehouse yun, yung ganung kalaki na embroidery ba yun? Parang... Opo, embroidery po. And dito sa embroidery na ito, corporate secretary ka. Ayan. Corporate secretary ka, di ba? Alam mo yon. Opo. So alam mo. Opo. Na Pero corporate hindi ko alam kung ano yun. So as Alam corporate ko yun. secretary, Sheila, pirma ka rin ng pirma kasi marami kang pipirmahan dyan. Opo. Okay, so alam mo na pumipirma ka. Madam Chair, na let it be placed on record na alam niya na pumipirma siya as corporate secretary. Samantalang nung mga nakaraang hearing, wala siyang alam na pinipirmahan. Binanggit mo na hindi kayo close ni Alice, pero klarong-klarong close na close kayo kasi ikaw ang napili niya sa dami ng tao sa mundong ito. Ate, samahan mo ko, nalulungkot ako. At hindi ka magtatanong kahit anong paggawa ko sa'yo, papirma ko sa'yo, hindi ka magtatanong. Kaya close kayo, Sheila. Tama ba ako? Opo. Tama ako, close up kayo. Kasi nung last time na tinanong ka ni Senator Grace po, ang sabi mo, hindi kayo close. Sorry po. Magkano ang sweldo mo sa kanya dito sa embroidery na ito? As corporate secretary. Hindi ako kuha ng sahod. May kailangan ng ako, ginuha ko kay daddy. Okay, so hindi ka sumusweldo sa kanila? Hindi po. So hindi ka sumusweldo, pero lahat ng kailangan mo ibinibigay? Opo.
So ikaw ba ay, alam mo ba kung ikaw ay may SSS, PhilHealth, Pag-ibig, Hindi po. etc. At ikaw ay corporate secretary, dapat alam mo itong information sheet, yung general information sheet. Hindi po. So hindi mo rin alam. PMA lang po. So hindi mo rin alam kung may SS ka, PhilHealth, Pag-ibig. Mamaya babanggitin ko kasi itong mga kumpanya, tinignan namin, halos sa wala, no? Itong Baofu, nasa 6 billion ang mga gusaling na ipitayo, pero 25 lang, Madam Chair, yung empleyado nila. Ang Zunyuan naman, may mga villas, ilang buildings na maraming workstations, pero wala ni isang nadiniklara na empleyado. Sa SSS naman, ito I'm talking about all these companies related to the Go family, Madam Chair. Sa SSS naman, may nakadeklara 22 employees sa QJJ Farm. Ikaw bilang corporate secretary, alam mo ba na 22 lang ang inyong empleyado sa Hindi ko po alam. QJJ? Pero Hindi po. pirma ka ng pirma. May mga empleyado kayo na hindi nyo binibigyan ng SSS, Pag-ibig at PhilHealth. At sa batas ng Pilipinas, mapaparusahan kayo dito, no? Itong Baofu naman, mula sa initial na 25, naging isa na lamang yung empleyado doon sa SSS, Madam Chair. Doon po sa 17 na kumpanya, 3 lamang ang may nakadeklara na manggagawa. Tingnan naman natin yung Pag-ibig. Sa Pag-ibig, under the law, kailangan po meron nito. Sa 17 na kumpanya, 2 lamang ang may empleyado. 4 lang sa QJJ Farm. Mapalad ka, Sheila, kung kasama ka dito sa 4 na may Pag-ibig. At 19 dito naman sa Mighty Swine. Sa PhilHealth, last na po ito, sa PhilHealth, 12 ang kumpanya na hindi man lang nakarehistro sa PhilHealth. Kaya mismong corporate secretary right before us here in the Senate is saying she's not even aware whether or not she's registered sa PhilHealth. At meron pong 5 lamang na nakarehistro. Sa 5 na nakarehistro sa 12 sa lahat ng kumpanya po, 2 lang ang may empleyado, Madam Chair. 40 sa QJJ Farm at 24 sa Mighty Swine. So, mamaya tatanungin ko po DOJ, PAOK, PNP, NBI, CIDG kung ano yung mga nakikita nating kaso na isasampa dito, kaugnay po dito. At kung yung mga Pilipino kababayan natin ay parte nito, saan ba sila po pwedeng lumapit para masampahan pa ng kaso, additional cases, itong Go family. Iba't iba pang bilang ng empleyadong rehistrado, Madam Chair, at may tila baga parang may tambiolo lamang sina Alice Go para piliin sino lamang ang rirehistro sa PhilHealth, sino lamang rirehistro sa Pag-ibig, sino lamang sa SSS. Wala ba kayong ganon, Sheila, kung sino lang yung irirehistro nyo bilang corporate secretary dyan sa QJJ? Hindi ko po alam. May nakita ka bang empleyado ng QJJ na kasama mo bilang ikaw ay corporate secretary? Wala siguro, hindi ko nakita. So nagtatrabaho kang mag-isa sa sinasabi mong embroidery, ikaw lang mag-isa? May tao po doon. Ilan yung tao mo? Sa ngayon siguro mga 40 plus. 40 plus kayo. So yung 40 plus na yun, Madam Chair, ay hindi nakarehistro at hindi binabayaran o nirehistro sa PhilHealth at iba pang mga ahensya. Sheila, isa na lang na gusto kong pagtuunan ng pansin para mapakita natin ngayon na talagang close kayo ni Alice. Kayo ay matagal nang magkasama mula, sabi mo, na-meet mo lang si Alice dito sa Pilipinas. Yun ba ay yung araw na pagdating mo dito sa Pilipinas noong 2001? 2001? Doon mo lang siya na-meet? Opo. Pagdating mo, na-meet mo na siya? Opo, sa bahay po. Sa bahay at tumira kayo sa isang bahay pagdating mo? Opo. 2001? Opo. Okay. So, since then, 2001, kailan kayo nagkahiwalay lamang? Sa bahay siya pero hindi siya palagi. Kasi pupunta siya sa farm, tapos bahay, balikan.
Ito ay sa Banban din. Opo. Okay. So, magkasama kayo sa isang bahay pero hindi kayo laging magkasama. Opo. Tama? Opo. Okay. Doon. So, hanggang Yung bago. kailan nangyari yung ganung sitwasyon sa inyong buhay? Simula lating ako, ganun na po. Hanggang? Hanggang ngayon po. Hanggang ngayon. Ngayon halos hindi na siya uwi. Kaya nga, so talagang magkasama kayo. Palagi. Hindi lang kayo magkasama palagi, I mean, pero pareho kayo ng bahay na tinitirahan. Ay, bahay niya po pero hindi siya uwi. Okay. Bihila lang siya uwi. Nung una, sabi mo nga, hindi kayo siguradong magkamag-anak kayo. Kailan mo na-realize na malapit ang inyong mga dugo? Ano po? Kailan mo na-realize na magkalapit kayo ni... Yung ilalay. Hindi kayo biological sister, di ba? Opo. So ano kayo talaga ni Alice Go? Kapatid po kami. Kapatid sa tatay. Sa tatay lang? Opo. Sa nanay, hindi? Hindi po. Okay. Nung 2008, may nakita ako dito ng mga travel records. Kayo ba ni Alice laging lumalabas ng bansa magkasama? Paglabas ako bansa, halos siya ang kasama ko. Siya ang kasama mo. So, ilang beses kayong lumabas ng bansa? Siguro may 10, 20 beses? Nakalating kami sa Singapore, Thailand. Since 2000, kung matandaan mo, kailan kayo unang lumabas ng bansang dalawa ni Alice? Una pa lang sa Singapore ata. Mga anong taon kaya yon? Kahit na estimate mo lang. Matagal na, nasa Venezuela pa kami. Mga 2008, 2009. May Siguro mga 30 beses na kayong lumabas ni Alice sa ibang bansa. 2008? May 20 beses na kayong lumabas ni Alice sa ibang bansa. Meron po, meron. Mga 30 beses? 30 times, so. Wala siguro. Wala. Pero 20 meron. Wala. Kanina yun ang tanong ko, sabi mo yes. Ha? 20 beses wala siguro. Mga ilang beses? 10 beses lang? Sige, please. Sen Sherwin. Based on the BI records, 10 flights. 10 flights. 10 times. Mga ganyan po. 10 times. Kasi, matandaan. iniisip ko kasi, Sheila, lumabas din ba kayo na using a private plane? Ano ibig Ng sabihin? bansa. Gumamit kayo ng pribadong eroplano, hindi commercial flight, pumunta sa ibang bansa. Hindi po. So lagi, ting lumalakad kayo ni Alice, laging commercial flight. Commercial Puntang flight. ibang bansa. Yung dubaan sa airport, commercial flight. Opo. So lagi. Hindi mo pa naranasan sa buhay mo, nakasama mo si Alice, na sumakay kayo ng pribadong eroplano, maliit na eroplano, hindi ka dumaan sa regular na airport. Ano po ibig sabihin? Sorry po. Hindi ka gumamit ng pribadong eroplano, maliit lang na eroplano, hindi yung malaki, hindi PAL, hindi Singapore Airlines. Nare-record ba? Palagi po, palagi. Palagi. Opo. So hindi mo naranasan nakasama si Alice na maliit lang na eroplano, pribadong eroplano, walang masyadong customer, kayo lang. Wala po. Hindi. Okay, so that's good. Sen Joel, if I may interject lang, nalito ako, Sheila, dun sa isang sagot mo kay Sen Joel kanina lang. Nalito yata kami pareho ni Sen Sherwin kasi sabi mo kanina lamang, magkapatid kayo sa tatay ni Alice. Pero naalala ko, yung nakaraang hearing, ang sabi mo ay, tita mo si Lin Wenyi na nanay ni Alice. Ang totoong magulang mo, pareho nasa China. Yun ang sinabi mo sa unang hearing. So, ano ba talaga? Yung mga magulang mo ba ay nasa China? Tulad nung sinabi mo sa amin nung unang hearing? Or itong magkapatid kayo ni Alice sa tatay? Magkapatid kami kasi sabi ni Daddy, kapatid ko yun. Pero hindi biological na kapatid. Hindi so, ang sa tatay lang po. ay yung sinabi mo sa unang hearing na ang parehong magulang mo ay nasa China. Yung nanay ko? Nanay mo at tatay mo ay nasa China. Opo. Tama? Opo. Pareho. Nanay mo nasa China, tama. Tatay mo nasa China din. So, hindi kayo magkapatid sa tatay ni Alice, tama? Kapatid tatay Alice, hindi siya tunay na tatay. Ano po?
Kung mga kapatid kami lalo ni Alice, pero yung tatay niya, yung tatay hindi tulay ng tatay ko, yung tatay niya. Tatay-tatayan. Tatay ni Alice, yung tunay na tatay ni Alice, tsaka yung tatay ko, hindi. Iba. Ano ba? Oh, hindi po. So tatay-tatayan mo yung daddy ni Alice. Opo. Sino naman yung tinatawag mong daddy? Ano po? Siya nga. So yung tinatawag mong daddy ay totoong tatay ni Alice. Opo. Opo. Okay. So yung sinasabi mong magkapatid kayo sa tatay ay biological father ni Alice pero tatay-tatayan mo. Opo. Yung tinatawag mong daddy. Opo. Okay. Sorry po. Yes, nakakalito po talaga. Sorry Hindi po. lang ito yung halos buong kwento mo. Sorry po. Alice, Salamat, Sen Joel. Thank you, Madam Chair. So, to be clarified again, kapatid mo si Alice sa tatay-tatayan mo. Hindi mo tunay na tatay yun. Opo. So, hindi kayo talaga magkapatid ni Alice, whether sa totoong nanay mo o sa totoong tatay mo. Mahirap ba sagutin yun, Sheila? Magulo na rin. Okay, ulitin ko. Sheila, may totoong, wag muna tayo dun sa mga tatay-tatayan. Okay? Dun muna tayo sa totoo, biological tatay at biological nanay. Okay? Si Alice, may tunay na tatay at tunay na nanay. Si Sheila, may tunay na nanay, may tunay na tatay. Ito ba sa apat na ito, walang pareho? Pareho kayong pareho Wala ni po. Alice na nanay, parehong tatay, wala. Wala po. So paano kayo naging magkapatid? Sabi ni Sinasabi. Daddy. Kasi Daddy ang tawag ko siya eh. Okay. Opo. Thank you for clarifying. But hindi ka makakalusot dun sa, kahit na may ganyang layer kayo, hindi kayo makakalusot sa mga krimen na inyong ginawa, no? All these criminal activities. Gusto ko lang puntahan yung travels ninyo ni Alice, Sheila. Dito sa mga pinapakita, no? May nakita tayo since 2008, ikaw ay nagta-travel na kasama si Sheila. 2008, 2009 hanggang 2024, magkasama kayo ni Alice, no? Lagi kayong magkasama eh. Parehong airline, parehong airport, parehong lugar yung pinanggalingan ninyo at parehong lugar yung inyong nilapagan. Tanong ko, dito sa maraming lakad ninyo at alis ni Alice, sino pa yung nare-recall mo na kasama ninyo sa mga lakad at travels na ito? Siguro minsan kasama yung tauhan niya. Sino tong tauhan niya na ito? Si tauhan ni Alice. Kaya nga, sino siya? May lalawa secretary po. Katari? Secretary. So, Secretary. assistant o secretary? Hindi mo siya kilala? Alam ko siya yung... Tingin ko kilala ko kilala siya. mo siya. Oo, kilala ko Oo. siya. So, anong pangalan niya? Pwede hindi po ako mangit. Other than the secretary of... Sen Joel, if I may interject. please, please. Bakit hindi mo masagot in hearing yung tanong ni Sen Joel kung sino yung dalawang sekretary? Pwede sulat ko na lang sa papel yung pangalan niya. Kung pwede naman, isulat mo na ngayon please yung pangalan ng dalawang sekretary para makita namin ni na Sen Joel at iba pang mga senador. Pakisulat mo na ngayon, Miss Sheila. Salamat. Pakituloy yung pagsagot sa mga tanong ni Sen Joel. Bingo. You have the floor, Sen Joel. Bingo to.
Salamat, Sheila. I appreciate. Nagbago ulit ang paningin ko sa'yo na nais mong makatulong at nais mong magkaroon ng malinis na konsensya. Ibig sabihin, Sen Joel, if I may interject, kaya mo, Miss Sheila, magsabi ng totoo. Kaya mo, Sen Joel. kaya mo, no? Other than these two, Secretary Sheila, may ilang ka pang kasama na hindi mo pa nabanggit sa committee na ito na paglabas nyo ng bansa, nakasabay ninyo sa aeroplano, kasabay ninyo umalis? Ay, Wala po. wala. Okay. So sila lang. Opo. So the whole time since 2004, Isang beses lang po. isang beses lang to, no? But I mean, yun nga, since the time na lumalabas kayo ni Alice, ito lang yung time na may kasama kayong dalawa. Isang beses po. Yung iba wala na. Kayong dalawa lang talaga. Opo. Okay. Minsan tatlo. O, tatlo. Sino yung isa? Minsan si Wesley. Si Wesley. Okay. Si Cassie, hindi? Si Cassie, one time sa Taiwan. Si, meron din. Oo. Baka meron ka pang ibang naisip. Wala po. Politiko, wala? Kami lang po. Politiko, wala. Kakila. Kami lang po talaga. Maaaring kasama mo pero kasama ni Alice pero hindi mo siya kilala at di mo lang tinanong? Wala. Wala naman po. Okay. Dito na ako pupunta. Sa mga pinuntahan ninyo, example na lang natin itong dalawang pangalan na ito. Saan kayo pumunta nito? Sama sila? Sila? Thailand na ta? Thailand. Opo. 2024 na yan? Itong Hindi- taon na? Last year ba? Last year pa. Thailand. Oh, okay. Okay lang. Wala. So Thailand, most likely sure ka na Thailand o Thailand. Opo, Thailand. Okay. Dun sa Sen pinunta. Joel, if I may just interject, meron lang breaking news. We've just received word that Philippine authorities are now in physical custody of Alice Go in Indonesia. At may update, speaking of yung real-time update na hinihingi sa BI, may information na she will be surrendered tomorrow sa Senate. So just para sa kabatiran ng Thank you, Madam Chair. And let me take this opportunity to again congratulate our dear colleague, Senator Risa, this committee, this institution for taking the cudgels of ensuring that our people will be best served, Madam Chair. Balikan kita, Sheila, no? Dito sa pinuntahan nyo sa Thailand, anong ginawa nyo sa Thailand? Bakasyon ba? Negosyo? Bakasyon Pareho? po. Bakasyon po. Bakasyon lang. Sigurado kang walang negosyo, walang pinag-usapang negosyo, anong pwedeng... Wala po. Itong dalawa na ito ay walang negosyo ito na interest sa inyo? Wala po. Tauhan ng... Yeah. Po. Tauhan lang ni Alice po. Alice. Okay. So, yung punta nyo ng Thailand, bakasyon. Opo. Yung mga ibang lakad ninyo, bakasyon din ba yun? Opo. Lahat ng lakad nyo ba ni Alice ay bakasyon? Wala kayong pinuntahan ni isa, sa nare-recall mo, ni isa na pinuntahan na may kailangang gawin, ikaw man o si Alice, nagagampan ng tungkulin na may kinalaman sa inyong negosyo? Wala po. Polo, lang. Pasya lang po. Lahat pasyal, shopping, kain, Opo. Ganun lang. ikot. Ikot po. At anong average time na mga alis ninyo? 1 linggo, 3 araw, 5 araw? Siguro mga ganyan. Ilan araw po. Ulit. Yung time lang, no? At magba-wind up na ako, Sheila. Maraming salamat sa sagot nyo. Wala kayong naka-meeting ni isa dun sa mga lakad ninyo sa ibang bansa? Naka-meeting? Maaaring Chinese national? Wala po. Wala kayong naka-meeting? O siguro hindi mo alam. Kasi minsan, siguro lumalabas siguro. Hindi naman siguro 24 hours kasama mo si Alice. Paglabas kami, halos kami makasama. Hindi pa kami Hindi kayo naghihiwalay. Opo. Sa banyo lang ang hiwalay. Opo, halos. So lahat magkasama kayo. Opo. Kaya alam mo na walang meeting na nangyayari. Pero siguro sa telepono may kinakausap si Alice. Ay, hindi ko alam po. So wala, hindi mo alam. So posibilidad na may kinausap sa telepono, Hindi ko alam po. 'di ba? Oo, pero posibilidad na may Hindi kinausap ko ka sa alam. telepono. Kaya
may posibilidad. Siguro, gagayahin kita, siguro, Hindi ko alam. may kinausap. Yung siguro hindi mo sure. Kaya siguro yung anuhin ko, no, gagamitin ko. So Madam Chair, maraming salamat po at marami tayong pagtatagping pieces of the puzzle at natutuwa po tayo na yung mga sakripisyo natin kahit na hindi pa rin tayo kumakain pa Madam Chair, may pinupuntahan. Maraming salamat, especially to our resource persons. Yung kanina pala, pinost ko kanina, no? Yung sa DOJ, PAOK, PNP, NBI, itong mga pinakita natin na non-registration of employees. Sana makita rin po natin ito at dagdag kaso po ito na po pwede nating i-file sa mga kinauukulan. Nang sa ganun, at the end of the day, hindi pa marisan ito ng ating mga kababayang Pilipino. Maraming salamat, Madam Chair. Maraming salamat din po, Sen Joel, at sa lahat ng ating mga resource persons ngayong araw at lalong-lalo na sa mga kasama ko dito sa Senado. Unti-unti na pong nagkakaroon ng direksyon ang investigasyon sa kung paanong si Alice Guo, also known as Guo Huaping, na laman ng lahat ng balita at social media ay nakatakas at naglaho parang bula. Sabi nga ni Sen Joel, pieces of the puzzle. The institutional failings which contributed to this truly shameful and sad chapter are beginning to come to light. Ang sensitibong unit ng Bureau of Immigration, hinahayaang pamunuan ng taong may kasaysayan ng korupsyon at dati nang tinanggal dahil sa Pastillas scam. Pastillas Part 2 ba ito? Kaya nakatakas sina Alice? Jumbo Pastillas na siguro ito, ano? Sa testimonya ng kaap, parang napakadaling makaalis ng bansa gamit ang peking pangalan basta afford ang private jet. Ang ibang intelligence agencies natin, tila nakaabang pa sa Senado para sa intelligence. At kahit sinibak na sa pwesto si Mayor Guo, lumalabas na may iba namang mayor na maaring gumagamit ng posisyon para tulungan siyang magtago at tumakas. We now have clear links pointing to the potential involvement of Suwal Mayor Dong Kalugay. Mayor Guo, nagsinungaling kayo sa mukha ng lahat ng Pilipino, pero tapos na ang panloloko nyo. You tried to flee. You failed. Haharapin ninyo ang lahat ng sala nyo dito sa Pilipinas. As I mentioned earlier, we received word that our authorities are now in custody of Alice Guo in Indonesia and she will be surrendered to the Senate tomorrow. Sheila, sana matuto ka sa nangyari kay Alice. There may be time for you yet. May panahon pa, siguro, para sa iyo. At yung sinimulan mo kaninang pagsasabi ng totoo, hari nawa ituloy mo yan. Yung sinabi mo kaninang mali, tas naging siguro, wag nyo nang ilitin yan. Ulitin mo na lang yung sinabi mong totoo tungkol sa mga sekretary ni Alice. Gusto sana naming maawa sa'yo, pero naghahalo rin yung naiinis kapag hindi ka nagsasabi ng totoo. Pero kaya naming kalimutin yan. Basta ituloy mo yung pagsasabi ng totoo. At humingi ka ng payo sa iyong mga abogado para rin maiwasan mo yung 600 hanggang 1,200 years na posibleng sentensya. Aasahan naman natin ang pagdalo ni na Guo Huaping, Cassandra Leong at Mayor Dong Kalugay sa susunod na pagdinig. In the meantime, mag-isip-isip na po kayo. At sa lahat ng tumulong at patuloy na tumutulong sa mga puganteng iwasan ng batas, mapa Luzon man hanggang Mindanao, mananagot kayo. At titiyakin namin na pagtibayin ng batas para di na kayo makaulit. So nang may maraming pasasalamat sa lahat ng mga resource persons natin ngayong araw at sa mga kasama kong mga senador, this hearing is suspended. Mag-subscribe at i-click ang notification bell
para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.